Good day sa inyo, NSS. Ngayong araw nga, nag-launch na naman ng bagong motor ang Suzuki. Ito na nga siya, nasa likod ko na. Excited na ako i-review ang isang to. Silipin natin yung specs and features ngayong araw. Tara! Ito na nga, Suzuki V-Strom 250 SX. At ang kulay na nandito sa tabi ko ngayon ay yung Champion Yellow. Tama narinig nyo na NSS, mukha siyang big bike pero 250cc lang siya. At ang pinagmamalaki ng Suzuki dyan, meron siyang power pero matipid pa rin sa gasolina. Sa makina na NSS, meron tayo ditong single cylinder pero naka-dual exhaust, 4-stroke, single overhead cam, oil-cooled. Napaka-comfortable na kanyang seating position, naka-upright ako dito. Sobrang solid nung kanyang naked handlebar. Halatang halata mo na kahit sa mga off-road experiences, kayang-kayang magmaneho ng walang kahirap gamit ang motor na to. Pwede rin of course for city driving. Dito sa unahan NSS, meron tayo ditong napakalaki na telescopic fork, kaya kitang-kita mo na kayang-kaya nito at durable pagdating sa mga off-road experiences. Nagustuhan ko rin yung bike-like niya dito na itsura, para talagang itsurang pwedeng pang touring at malalayong biyahe. Meron din tayo ditong napakalaki na single hydraulic disc, napakalaki ng disc brake niya, at ang maganda dyan, dual channel ABS na siya. Harap at likod, naka-ABS na. Dual sport din yung ating tires at meron tayo ditong tire size na 100 by 90 by 19. Napakalaki ng unahan na tires, 19 inches wheels. Tubeless na rin yung mga tires niya, kaya halata mong durable. At kung makikita mo, yung pagka-dual sport niya, kayang-kaya kahit maligaw ka sa mga off-road experiences, lalo na ngayon ng maulan, magpuputik talaga yung daan, pero kayang-kaya ng motor na to. At ABS pa, kaya panalong-panalo, di ba? Dito mo rin makikita yung radiator niya, ayan siya. Ayon sa manual, ito ay oil-cooled. At napakaganda kasi may built-in din siya na skid plate. So kapag medyo sumayad ka, which is medyo imposible na sumayad ka kung regular lang na road yung dadaanan mo. Pero sa off-road, just in case sumayad ka, nakaprotekta itong kanyang built-in na skid plate. Rugged na rugged talaga yung feeling. May reflector din dito, added visibility sa gabi. At napaka-stylish for me nung kanyang side looks. Meron pa mga ventilations dito, air intakes. Minimalist lang yung kanyang design. May konting specs. At meron dito Suzuki Eco Performance. Kaya maglalaro to sa around 45 kilometers per liter. Still may vary, depende sa inyong throttle hobby at sa road condition. Kung makikita nyo NSS, sobrang appealing niya kahit sa side, front, side. Lalo-lalo na dito kasi meron siyang split LED na ilaw, dito nakakasilaw. And maliwanag na pagdating sa mga madidilim na kalsada. Meron din siyang built-in na windshield dito. Very minimalist lang siya. Hindi siya overextending. Pero nare-reduce niya yung fatigue during long rides. May Suzuki din dito na naka-emboss. Nakakatuwa din yung kanyang turn signal sa unahan. Ayan o. Nasa pinakaitaas siya. And meron siya dito sa gilid na charging port. Hindi to makikita ng iba kasi sobrang linis ng pagkakadesign niya. Nasa gilid lang na ganyan. Pangkapit ka lang siguro ng mga cellphone holder, pwede ka nang mag-charge dito. Sobrang slick ng design na yan. Hindi mo siya kagad-agad mapapansin kung hindi mo kakalikutin yung motor. Meron din tayong built-in handguards, kaya alam mong off-road talaga ang isang to. Ang kanyang weight naman ay nasa around 167 kilograms. Ang seat height, tignan natin kung abot ko. My height is just around 5'3" to 5'4", 835 millimeters ang seat height neto. Ewan ko lang kung abot ko. Testing natin itindig. One day, isang paa lang abot. Pero kaya ko to imaneho, yun nga lang, laglag lang isang paa. One leg, ano lang, pag dire-diretso, mahirapan ako dito pagdating sa traffic situation. Napakalambot naman ng kanyang clutch, kaya dito nakakapagod sa mahabang biyahe. Kung gusto mo talaga mag-stand out sa kalsada, akala nila naka-big bike ka, pero 250cc lang pala, may re-recommend ko ang isang to. Ito ay manual transmission, meron to 6-speed constant mesh. Napakalaki po ng kanyang fuel tank capacity, 12 liters. Para sa around 45 kilometers per liter, pwede nga mas matipid pa, depende na lang sa inyong throttle hobby. Malayo na mararating mo sa motor na ito. Nakakatuwa din kasi meron naka-emboss dito na Suzuki emblem, at saka wala masyadong ipit betlog factor kasi hindi siya ganun kasubsob dito sa pinakatangke. Ayan. Yung upuan niya, NSS, super comfortable din kasi hindi siya ganun kanipis. May kalaparan din siya. At kung makikita niyo upholstery, hindi siya tinipid, napakalambot pa rin. Matte yung kanyang finish at two-tone siya. Lalo na dito sa pillion ride, makikita ninyo. Gray yung gilid, matte black yung ibabaw. May XS dito nakasulat at saka makukomportablehan dito yung inyong pillion ride kasi nga may separation yung driver at saka yung angkas. Napaka-generous nila pagdating sa cushion ng seat. At may built-in na rin ito na bracket, so no need ka na, hindi ka naman problema. Top box na lang ang bibilin mo. Good to go ka na sa mahabang biyahe. Ready na talaga. At pwede mo rin lagyan ng mga side bags dito para mas touring na yung datingan. Astig, di ba? Pwede yung matulog dito. Meron din tayo dito naked na handlebar. Pwedeng i-clamp mo na lang dito yung mga cellphone holder mo. Fully digital yung kanyang meter panel with 2 buttons to worry about. Meron tayong select at saka meron tayong adjust. Meron na din tayong signal indicator, high beam and low beam indicator, engine check, may ABS indicator, tsaka neutral indicator. Napakaganda na modern na rin yung kanyang meter panel, kaya you have all the information that you need. At sa kaliwang buttons,
Tapos meron tayo ditong passing switch, high beam, low beam, turn signals, at saka busina. Napakaganda rin ng handle grips niya, netizens. So, yung stock na stock, ang ganda na ng kanyang pinaka-texture. Very grippy na yung material niya at talaga hindi dumudulas. Sa kanan naman, meron tayo ditong kill switch, activate, at saka push start. Nothing else, nothing more. Tingnan nyo yung side niya, netizens. Walang mag-aakala na hindi big bike to. Talaga akalain mong big bike, lalo na kapag nakasabay mo to sa mga traffic light. Ayan o, ang ganda nung dito sa side fairings niya. Meron tayong mga konting design dito. Matte finish. Glossy din yung yellow. Minimal lang yung mga decals niya dito. May nakasulat pa dito ABS. Tapos dalawang stripe lang ng blue. Ang ganda ng combination ng yellow at saka nung black dito sa motor na to. Pati yung mga tapakan niya, netizens, ayan o. Super ganda ng texture niya. Alata mong pang off-road talaga. So kahit mabalutan ng puti, kakapit at kakapit pa rin dyan yung sapatos mo. Minimalist lang naman yung kanyang pinaka-exhaust. At ang maganda dyan, dual exhaust na siya. Pero single cylinder lang. Minimalist din pati yung kanyang pinaka-heat guard. Napaka-rugged din ng feels, pati nung pinaka-pillion step. Ito nakalagay. May mga handcrafted designs din tayo dito. Tapos parang bronze yung pinaka-makina. Ang ganda ng dimensions niya. Para sa akin, ito yung pinaka-poging angulo niya. Yung sa gilid. Naka-Viber calipers din tayo dito. Both sa unahan at sa likuran. Single hydraulic disc din. ABS kasi dual channel ABS nga siya. Tapos kung sa unahan 19 inches, sa likuran 17 inches wheels lang. Ang size ng gulong sa likuran ay 140 by 70 by 17. So hindi sila parehas. Maybe that's the better combination para sa ganitong klase ng motorsiklo. And may built-in na rin para siya dito na tire hugger, netizens. Kung makikita nyo, very safe naman. Napakalaki ng kanyang space. Siyempre kapag ka masyadong maraming putik, kailangan talaga sobrang dami space. Kasi nagle-layer yung mga putik dyan eh. So kailangan mo talaga na super spacious siya dito sa likod para kahit maputik, kayang-kaya pa rin ang motor. Sa likuran naman, netizens, naka-LED rin tayo na tail light. Ganun din, nakahiwalay din yung kanyang mga turn signals. Kung meron man ako sigurong banting na babaguhin dito yung turn signals niya, ano pa rin siya, bad type pa rin siya pati yung nasa unahan. So mas appealing to kung medyo modern na rin yung turn signals niya. May indicated din tayo na plate light and of course LED na rin ang isang yan. Reflector dito, added visibility sa gabi. Nakakatuwa kasi medyo may konting kurba yung pinaka fender niya sa likuran. Siguro talagang made to for off-road talaga. Yung mga putik talagang dudulas dyan. Hindi siya overextending dito kaya hindi magpa-pile up yung mga putik. Naka-swing arm naman tayo dito sa likod para sa kanyang rear suspension. At nakakatuwa kasi sobrang laki nung pinaka-spring niya dun sa middle part. Napaka-chunky nung part na yon. Kaya halata mo, kayang-kaya i-endure yung mga off-road rides natin. Yung upuan niya, netizens, tatanggal din pala. May susihan siya dito kung makikita ninyo. Nakatago lang siya pero hindi natin ito mabubusa kasi wala akong susi. Pero at least alam natin na natatanggal yung upuan. Pero I don't think na meron tayong madami pang storage sa isang yon. It's just a good to know information. And that is the Suzuki V-Strom 250 SX. Ang SRP niya, netizens, is 229,000 pesos. Para sa akin, kung gusto mo talaga na maiba sa kalsada at perfect na perfect para sa mga weather ng Pilipinas, lagi na bagyo, lagi na ulan, at yung mga kalsada dito laging sira-sira or merong mga lugar na hindi pa nagagawa yung kalsada, kaya i-endure neto. Lalong-lalo na sa mga enthusiast na dumadayo talaga sa mga off-road experiences, mga tawid ilog, pero hindi naman siya tipong super pang trail na pang motocross na. Pang touring lang siya kaya hindi nakakapagod kahit gaano kalayo yung biyahe ninyo. For me, tutuwa ako kasi nagbigay dito si Suzuki Philippines dito sa atin sa Pinas ng ganitong option. Perfect na perfect ito para sa weather and condition natin dito sa Pinas. Kagaya ngayon, meron na naman bagyo. So, itong isang to is somehow na masasabi mong weatherproof na motorsiklo. Kayo, netizens, nagustuhan nyo ba ang motor na to? Comment your thoughts below. Ano pa ito, isang kulay, yung Glass Sparkle Black. Yun naman, kulay black lang para sa hindi masyado gusto ng super pop-up na kulay na kagaya ng yellow na ito. Ano pa ibang motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye na.